everyone, I'm Mama Celine again. Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay don't forget to subscribe dahil mamimigay po ako ng 500 pesos. Once na hit na po natin ang 1,000 subscriber, ay magsisimula na po ang aking pag-giveaway. So ito ay pasalamat lamang sa pagsuporta sa katulad ko na small YouTuber pa lamang. Wala po kayo ibang gagawin kundi mag-subscribe at magkakaroon na po kayo ng chance na manalo ng ating papremyo. 2 lucky winners po ang makakatanggap ng 500 pesos. So for today's video, ito ay para sa mga OFW na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng pwede nilang mahiraman ng pera through online. So kung ikaw ay nahihirapang mag-apply at ma-approve sa Cashmart and OWA loan, itong loan app na ito ay pwede mo ring subukan at baka dito ka ma-aprubahan. So meron siyang 4.8 rates and 2K reviews. Kung mapapansin nyo ay kakaunti pa lang ang sumusubok sa loan app na ito. Ito ay tinatawag na Balik Bayad OFW and Seaman Loan. So, kailangan natin itong i-install at kapag okay na at in-open natin, ay meron tayong makikita na we need the following permission. So, i-agree lang po natin yan and then i-allow lang po natin at nandito na tayo sa OF Loans Made Easy. So, makikita nyo meron dyang land-based and Seaman. So, kung ikaw ay land-based, ay pwede kang humiram ng 20,000 hanggang 500,000 pesos. At ang kanilang payment term ay 6 months to 18 months. Pero kung ikaw na may Seaman, ay pwede kang humiram ng 30,000 hanggang 500,000 pesos. So, ang kanilang payment term ay 3 months to 8 months. At makikita nyo ang interest ng land-based ay 4.99% and then ang Seaman naman ay 2.99%. So, mas mababa po ang Seaman dahil po ang kanilang term of payment or payment term ay mabilis kesa sa land-based. Dahil ang interest po ay nakadepende kung gaano nyo katagal babayaran yung inyong pera na hinihiram. So, kapag gusto natin subukan, i-click lang natin ang apply now. And then first is employment information. So, kung ikaw ay land-based, kailangan mo ilagay ang iyong destination, country, and job title. So, kung meron kang agency, ay kailangan mo din ilagay ang iyong recruitment agency and then employer. Kung ikaw na may direct hire, employer lang po ang iyong ilalagay. So, kapag okay na, i-click natin ang next. And then, next is personal info. So, dito, ilalagay lang natin yung ating first name, middle, and then last name. At yung ating birth date. So, kapag okay na yan, click next. At dito naman ay primary mobile number, secondary mobile number, landline, number, and then email address. So, kapag nailagay na natin, nasagutan na natin yan, i-click lang po natin ang next. And the third is current status. So, dito meron mga choices na applying for a job abroad, accepted job offer pending documents, completed all documents, balik manggagawa in Philippines, currently abroad, vacation soon, currently abroad, no near vacation, and then the last is others or none of the above. So, kapag nakapili na tayo dyan, ay i-click lang natin ang next. And then, monthly salary. So, dito yung ating income or sahod natin, monthly. At kapag nailagay na natin dyan yung ating sinasahod monthly, i-click lang po natin ang next. And the last is loan information. So, nandito yung loan amount na 20,000. And then, yung payment term na 6 months. So, sa payment term is pwede kayong mamili kung gaano nyo gustong katagal bayaran yung inyong pera na hiniram. So, do you have a co-maker? So, kung meron, kailangan mo ilagay yung relationship sa iyong co-maker. And then, yung loan purpose. So, kung wala naman, ay kailangan mo pa rin ilagay ang loan purpose. And then, emergency contact. So, kailangan ka rin maglagay ng isang emergency contact. At kapag okay na, i-click lang natin ang next. And then, how did you find us? So, meron ditong choices na website, Google, Facebook, agency referral, OFW Guru, flyers, customer referral, at marami pang iba. So, mamimili lang tayo kung saan natin nakita ang Balik Bayad OFW and Seaman Loan. So, kapag okay na yan, i-click lang natin ang next and then Balik Bayad branch. So, dito is kung saan tayo mayroong pinakamalapit na branch. Pwede na dito yung mga M. Luwilier, Palawan, or Western. So, mamimili lang tayo kung saang lugar. At kapag okay na, i-click na natin ang send. So, enjoying Balik Bayad, please rate us and help us improve. So, sa ganito mga pautangan ay hindi po agad ako nagre-rate dahil gusto ko na makatransact ko muna sila or makuha ko muna yung pera na hiniram ko
at malaman ko kung paano nila i-handle ang mga borrower. So, saka lang ako nag-rate kung maganda ba sila or hindi. So, i-click natin ang maybe later. And then, you have successfully submitted your loan inquiry form. Someone from Balikbayad will be in touch with you within 1 business day. So, i-click lang natin ang okay. Tapos po nating mag-fill up sa Balikbayad ay meron po tayong marireceive na email mula sa kanila na sinasabi na good news, we have reviewed your application and you qualify for our loan. In order to process your loan, we require you to have all the required documents before proceeding to the next step. So, dito is kailangan nating ipasa yung mga requirements na hinihingi nila tulad ng passport, working visa for land-based OFW, Seaman's Book and SRC for Seaman, and then OEC, employment contract, electric bill of your residence, airline ticket. Sa co-maker ay meron din kailangang ipasa tulad ng 1 valid primary ID, proof of relationship, birth or marriage certificate, proof of remittance with name of co-maker, allotment certificate with name of co-maker for seaman. For balik manggagawa, please also bring latest certification of employment, latest payslip. So, nandito rin yung mga number nila kung saan ay pwede nyo silang tawagan kung kayo ay mayroong concern at pwede rin kayo mag-email sa kanila. At meron pa silang note sa ibaba na please wear proper attire when entering the building premises, no shorts, sleeveless, slippers, and other inappropriate clothing. So, sa email nila ay sinasabi nila kung ano yung mga requirements na kailangan nating dalahin. And kapag tayo pupunta sa kanilang building, ay kailangan tayo naka-proper attire. So, kailangan pala natin pumunta sa kanila bago tayo makahiram ng pera. Pero siguro, ay pupunta lang tayo doon once tayo ay naaprubahan na nila sa ating loan. So, hanggang dito na lang ang aking video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated ka sa aking mga latest vlog. Thank you for watching.